Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigising ang katabi, sabihin, "Pinagpalang umaga sa iyo." Ganon din sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat na nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Simulan natin muli ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong umagang ito, ang aking kwento ay tungkol sa isang lalaki na mahilig tumulay sa lubid. Meron ba ditong magaling tumulay sa lubid? Wala, no? Wala. Itong lalaking ito true to life story ito, ha? Itong lalaking ito ay isang Pranses na magaling tumulay sa lubid, na ang pangalan ay Charles Blodin. Sumikat siya noong 1860. Nang tawirin niya ang Niagara Falls. Marami siyang pagpapatunay kung gaano siya kagaling tumulay. Tumulay siya sa lubid na may dalang sako ng bigas. Tumulay din siya sa lubid ng pikit at may piring ang mata. At habang nagluluto ng itlog,
tumulay din sa lubid, no? Galing, no? Okay, ganyan kagaling itong si Charles Blodin, no? Natulay nga niya yung Niagara Falls Yun pa ba? 'Di ba? Isang beses, nagtangka muli itong si Charles Blodin na tumulay sa lubid. Pero sa pagkakataong ito, siya'y nakabisikleta. At tinanong niya ang mga tao kung naniniwala ba sila na makakatulay siya gamit ang bisikleta. Nagsigawan ng mga tao. At sabi nila, oo, naniniwala kami sa iyo. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka. Napatunayan mo na yan. At ganun nga ang nangyari. Tumulay itong si Charles Blodin gamit ang bisikleta at natawid niya ang lubid. Nakarating siya sa kabilang dulo gamit ang bisikleta. Pero ang susunod na gagawin ni Charles Blodin ay kakaiba. Muli siyang nagtanong sa mga tao kung naniniwala ba siyang kaya niya itong ulitin. Siyempre, sumigaw ang mga tao, oo, naniniwala kami. Nagawa mo nga ng isang beses At marami pang beses, kayang-kaya mo yan. Sisiw lang yan sa'yo. At naniwala naman. Nabilib naman itong si Charles Blodin sa mga sinasabi ng tao. Pero, nagtanong siya sa mga tao, gagawin ko ito ng may angkas. Sino sa inyo ang gustong umangkas? At walang nagtaas ng kamay. Walang nangahas, sumubok. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung ano nga ba talaga ang pananampalataya. Sabi niyo nga po, pananampalataya. Ito ang nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Gaya na lang ni Akas sa ating unang pagbasa. Malinaw sa kanya na hindi siya hihingi ng palatandaan sa Panginoon para siya ay subukin. Uso kasi, nung panahon ni Propeta Akas, ang humingi ng tanda. Ang magpakita muna ng tanda bago paniwalaan ang isang bagay. Kumbaga, to see is to believe. Uso noon. Pero parang uso pa rin naman sa ibang tao ngayon. 'Di ba? Yung magdadasal, tapos hihingi ng tanda, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Sino yung humihingi ng ganyan? Hello? Ha? Yung bago muna gawin ng isang bagay, humihingi muna ng sign. Kay Akas, malinaw sa kanya, hindi niya kailangan ng tanda sapagkat siya'y naniniwala sa Panginoon. Hindi niya kailangan subukin ang Diyos dahil alam niyang tapat ang Diyos. Marami sa atin, simba ng simba, pero hindi naniniwala na tapat ang Diyos. Yung mga humihingi ng sign, kailangan pa ba ipakita ng Diyos bago ka maniwala? Ano pang paniniwala mo? Nakita mo na. Ano pang pananampalataya doon? Nakuha mo na. Hello? Di ba? Marami sa atin ganun pa rin magdasal. Humihingi ng sign, humihingi ng tanda. Ano pang dinadasal mo? Nakita mo na Nakuha mo na. O sige, may puting rosas ka, pakasalan mo. O sige, yan ang nangyari, yan ang kondisyon. Diba? Pero tingnan mo, no? Yung mga sign na hinihingi natin, sino rin nagbibigay? Tayo. Ikaw rin nagsasabi sa Diyos, no? Lord, pag may dumaan na lalaki, baka sign na yan. Diba? Kung ano-ano mga hinihingi natin sa Diyos, di ba? Na madalas naman, sa atin galing.
Pero kay Akas, malinaw. Malinaw siyang hindi niya susubukin ang Diyos dahil wala nang kailangan patunayan pa ang Diyos. Siya'y nananampalataya sa Diyos. Dahil kahit wala siyang makita, siya ay naniniwala. Siya ay nananampalataya. Ika nga ni San Agustin, faith is to believe what we do not see. Ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi natin nakikita. And the reward of faith is to see what we believe. At ang gantimpala ng pananampalataya ay ang makita ang ating pinaniniwalaan. Ganito ang nangyari kay Maria sa ating ebanghelyo. Nang minsan siyang dalawin ng Anghel Gabriel para sabihin sa kanya ang plano ng Diyos na siya'y magiging ina ng anak ng Diyos. Natatawagin niyang Jesus. Paano mo paniniwalaan ang ganitong salita? At paano ka tutugon sa ganitong plano kung hindi mo nakikita na pwedeng mangyari ang lahat ng sinabi ng anghel? Paano? Hindi ba ang hirap? Kaya nga, napatanong si Maria, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Sa pananampalataya, hindi masama ang magtanong. Ulitin ko po, sa pananampalataya, hindi masama magtanong. Sa halip na humingi ka ng sign, magtanong ka sa Diyos. Lord, sasagutin ko na ba? O ganyan. Lord, magre-resign ba ako? Ganon. Lord, yayaman ba ako? Lord, makakapag-asawa ba ako? Lord, tutuluyan ko ba? Lord, hihiwalayan ko ba? Pwede magtanong. At yan dapat ang ginagawa natin sa ating mga dasal. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, tanungin mo. Pwede naman eh. Hindi masama. Hindi masama magtanong. Hindi masamang alamin ang isang bagay. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na hindi natin alam ang ating sinasampalatayanan. Kaya sa huli, walang naisagot si Maria, kundi ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa panahong imposible, manampalataya. Sa panahong hindi nakakaunawa, manampalataya. At sa panahon ng pagsubok, manampalataya. Pwedeng magtanong, pero ang pangako ng Panginoon, hindi kanya hahayaang hindi nakakaunawa. Have faith. Talon. Hindi mo man nakikita, manampalataya. Hindi mo man naintindihan, sumampalataya. Basta, sa Diyos mo ibinibigay ang iyong paniniwala. Masama kung hindi ka naniniwala, pero sa iba mo pa binibigay ang iyong pananampalataya. Iba yon. Magkaiba yon. Si Maria, hindi man niya nakita ang buong kwento. Hindi man niya maintindihan ang buong mangyayari, sumampalataya. Sinuko ang sarili sa Diyos. Hinayaan ang Diyos na gawin ang kanyang plano. At sa huli, naging babaeng bukod na pinagpala. That's the reward of faith. Ang makita mo ang sinasampalatayanan mo. Yung mga estudyante rito na nahihirapan, hindi alam kung makakapagtapos ng pag-aaral, manampalataya. Have faith. Pero papasok ka sa eskwela. Hindi pwedeng nananampalataya, nasa simbahan lang, hindi nag-aaral. Hindi.
Yung mga may karelasyon dyan na nagdadasal, mag-aasawa ba ako? Oh, have faith. Ha? Have faith. No? Intayin mo lang. No? Pagdasal mo. No? Pagdasal mo lang. At sa huli, ibibigay din yan sa iyo. Mga kapatid, ulit, sa panahong imposible, manampalataya. Sa pagkakataong hindi makaunawa, manampalataya. At sa panahon ng pagsubok, manampalataya. Dahil may nag-iintay na kasagutan sa mga taong hindi nakakaunawa o sa mga panahong hindi mo maintindihan at sa mga pagsubok na iyong pagdadaanan. Amen. Amen.